Panghuli natin pag-uusapan, lalo na naman ito, Diyos mio Marimar. Ito na, Baste Duterte, pinuna si PBBM, bakit? Budget daw sa 2025, most corrupt budget daw. Sa 2025, most corrupt budget daw. Ang 2025 National Bicameral Budget, sabi ni Baste. Pakinggan ninyo mga kababayan ha. Speaking of most corrupt, parang may kilala akong ganyan. Yung most corrupt, yung Mr. Chair, she may not like my answer. She may not like my say. Ito mga kababayan. Binatikos ni Baste Duterte at tinawag na pinaka-corrupt ang 2025 national budget ni Marcos. Binatikos ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang umano'y korupsyon sa 2025 national budget ng bansa. Ito rin anya ang maituturing na pinaka-corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas. 2025 national budget ang pinaka-corrupt sa kasaysayan ng budget ng Pilipinas. Totoo po yan mga kababayan. Totoo po talaga. Bakit? Tama naman si Baste. Kasi yun ngang confidential fund niya 400 million Saan yun napunta? Totoo yan. Hindi lang 2025. Mula pa nung pagka-mayor ni Baste hanggang ngayon, most corrupt po talaga na budget. Tandaan ninyo, confidential fund ni Baste, ang hilig nila mamuna, no? Ito mga Duterte, ang hilig nila mamuna. Hindi nila iniisip na kada puna nila bumabalik sa kanila. 2025 national budget, most corrupt daw. Ma'am Josephine Paramil, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Ito mga kababayan, i-check natin dito. Confidential. Confi ni Baste sa Davao. Speaking of corrupt, saan kaya napunta at saan kaya dinala ni Baste itong confidential fund niya mula nung mayor siya? Hello, te. 530 million pesos ang nagastos ng Davao City sa confidential funds noong 2023. Mas malaki pa sa pinagsamang 529.5 million pesos na ginastos ng 7 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. At ang mga lungsod na yun, umaasenso kahit walang masyadong lihim na pondo. Bakit kaya hindi magaya ng mga Duterte? Kasi doon sila kumukuha ng pera para sa sarili. Yung report mo. What do mga kababayan, Huge culture shock for me here in Davao is seeing people. mga kababayan na mga kapatid. wait lang. Duterte. Si Omar, na ang daming... for the declaration? Ito mga kababayan, Baste Duterte. 530 million pesos ang... Yung report. Hello, te. Ipakita ko sa inyo mga kababayan na confe ni Baste para malaman ninyo. Puna ka ng puna na pinaka-corrupt na budget. Hindi lang 2025 Baste. Simula nung naging mayor ka. Ito mga kababayan. Para malaman ninyo. Ito po mga kababayan. Question. Ayan, ito. Confidential ni Baste. Ito Pakita ko sa inyo, mga kababayan. Pinuna ni Baste na ang 2025 national budget daw ang pinaka-corrupt sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo po yan. Ikaw ba naman may insertion? Diba? Yung insertion sa ano? Ito. Pakita ko sa inyo. Para magulat kayo. Saan nga ba napupunta itong confidential na to, mga kababayan? Wait lang buksan natin. Makita ninyo. Ay, Diyos mio Marimar. Ang hirap, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, mahirap po kasi. Talaga, mga kababayan, yung puro tayo puna, tas bumabalik sa atin. Honestly, sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political. That's why
Yung ano ko lang talaga, hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binibigyan ng respect. About pala yun sa Congress. Ito mga kababayan, ibalik natin. Ito yung sinabi ni Baste. Ayon kay Mayor Baste, ang korupsyon ay may kinalaman umano sa leadership o tungkulin ng presidente. Dapat anya ay hindi hinayaan ng presidente na makorrupt ang national budget dahil pera ito ng taong bayan. May karapatan din anya ang presidente na i-veto o hindi pirmahan ang national budget kung sa tingin niya ay may corruption dito. May kapangyarihan daw ang presidente na i-veto ang national budget kung may napansin daw si PBBM na katiwalian. Mga kababayan, kung hindi ito pinirmahan ni PBBM, saan kukuha ng budget ang Office of the Vice President? Hindi, ang Vice President ngayon, ngangaw-ngaw na naman. Sasabihin na naman, hindi kasi pinirmahan, hindi kasi inaaprubahan, kaya wala kaming budget. At take note, Baste, kung hindi pinirmahan ni PBBM yung 2025 budget, mananatili na naman, ilang bilyon na naman yung pondo ni Sara. Yeah? Mananatili na naman, ibabalik na naman yung 2 billion na budget ni Sara sa OBP. Ma'am Susan Vergara, grapes po. Ito po yung kinakain ko. Di ba? Mananatili na naman. Diyos mio marimar. Continue. Sa leadership issue good. Kay dapat ko tayo na budget nga dili ka confident na they will spend it in a right way. Iuli dito tarungan na ninyo. Hindi ko muto nga kana 1 kilometro maabot ng 60 million ana ba nga ana good. Iuli dito tarungan na ninyong hindi daw naniniwala si Baste na yung 1 kilometrong kalsada na project or kanal aabot ng 60 million. Bakit hindi natin subukan yung flood control project ninyo dyan, Davao City? Milyon-milyon ang halaga. Tapos ba? Milyon-milyon ang halaga. May nangyari ba? Tingnan natin kung magkano. Kasi hindi daw siya naniniwala na yung 1 kilometro na haba ay 60 million ang halaga. Ito tayo. Davao. Flood control. Para malaman natin. Ito na. Kaya naman ilang flood control project ang ipinatupad sa buong probinsya. Isa na rito ang pagtatayo ng river wall sa San Simon, Pampanga. Ang problema hindi pa man natatapos at yung issue ko kasi doon sa flood control project doon sa Davao. Parang hindi naman po yata tama na sisihin mo yung national government sa pagbaha doon sa Davao City. Bakit? Tignan natin, magkakaroon na po tayo ng brief history. Ilang taong po ba sa panunungkulan ang pamilya Duterte sa Davao City? Kung hindi pa ako nagkakamali, 33 years. At ang alam ko po, ang Davao City, isa sa may pinakamalaking IRA or the Internal Revenue Allotment o ngayon po yung tinatawag na National Tax Allotment. Doon pa lang po sa budget na yon, pwede po nilang pondohan yung flood control project. At bakit mo isisisi sa kasalukuyang administrasyon? Ito po, lumabas na po ito January of this year. Galing po mismo kay Yusek Katrina Cabral ng DPWH. Ang pondo po ng distrito ni Congressman Pulong Duterte last Congress ay umabot po ng 51 billion. Ngayon ang tanong, saan po ba napunta doon? Baste, nagre-reklamo ka? Hindi ka naniniwala na 1 kilometro 60 million? Yung 51 billion nga ng kapatid mo, wala. According dito, kay representative. Party po ba doon ay napunta sa flood control project? Yun naman po yung tanong ko sa kanila. 51 billion, imagine, with a huge amount of public funds, bakit hindi po na-address yung baha sa Davao? So nasaan po? Anong proyekto ang napapuntahan po na sinabing napakalaking pera or pondo ng bayan? So I guess, bago po tayo magturo, dapat tinignan man ng una nila, no? Kung ano ang kanilang ginawa para ma-address at ma-resolvehan ang issue kong ito. Diba? Bago kasi magturo, Baste, tignan nyo po muna yung inyong ginawa.
Okay ka lang mamuna eh. Okay ka magturo kung hindi ka politiko. Eh, politiko din kayo eh. Yeah? Tumatanggap din kayo ng budget dyan. Hindi porket ayaw mong papirmahan kasi 2025 most corrupt budget. Hindi mo inisip, isa ka din sa kikinabang sa budget na yan. Kung alam mo palang corrupt, dapat di mo tinanggap. Di dapat binalik mo yan. Binalik mo sa Malacanang. Diba? Puro ka puna. Isa ka rin naman sa tumatanggap niyan. Bakit? Hindi ka ba kasali ang Davao binadgetan? Wala bang budget ang Davao niyan? Buong Pilipinas nga yan. Pag sinabi natin buong Pilipinas, lahat ng rehiyon, lahat ng probinsya, lahat na may kaugnayan o konektado sa government, tumatanggap niyan sa 2025 national budget na yan. Tapos puro kayo puna, puro kayo salita, puro kayo, di ba, bantay, puro kayo batikos. Di yung iniisip na, parang parang si Toby Chanko lang yan eh. Yung mga pumipirma kay Sara para ma-impeach, may tag yun, may tag milyon-milyon matanggap yun. Katulad sa akin, yung 7-7 scheme na yan, sabi ni Chanko. Paano ka nakasiguro, sir? Kasi nakatanggap din ako eh. Di ba? Para ka rin si Chanko eh. Totoo yan, 7-7 scheme. Sabi ni Magalong, 7 milyon sa AKAP, 7 milyon sa AX, 7 milyon sa AKIP, o ano ba yun? So, paano mo napatunayan, sir? Paano ka nakasiguro? Kasi nandun ako, pumunta ako, nakatanggap ako eh. Di ba? Ngangal-ngal kayo ng gagal-ngal, isa din naman kaysa nagkikinabang. Kung corrupt, pagbabalik ninyo. Huwag nyo tanggapin. Diba?